Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Para sa ating kwento ngayon, kilalanin natin ang mga pilotong Pinoy na nagpamalas ng kanilang angking kabayanihan para mailigtas ang kanilang mga pasahero. Sila ay si Captain Trinston at Captain Ed na parehong nagtatrabaho sa Philippine Airlines. Ating ngang talakayin kung paano nga ba nila nailigtas ang kanilang mga pasahero. Itinuturing nga silang bayani dito sa Pilipinas maging ng ibang lahi. Sino nga ba ang hindi mangangamba kung makita mong nagbubuga ng apoy ang pakpak ng eroplano na iyong sinasakyan? Ganyan ang naranasan ng ilang pasahero sa isang eroplano. Subalit lahat sila ay nakaligtas dahil sa kabayanihan ng mga pilotong Pinoy. Para sa una nating kwento, kilalanin natin si Captain Triston at kung paano niya nasagip ang kanyang mga pasahero. Si Triston ay nagmula sa probinsya ng Batangas. Ang kanyang ama ay isa ding captain pilot na nagretiro ng taong 2013. At ang kanyang nanay naman ay isang nurse. Panganay sa 4 na magkakapatid si Triston. Ang kanyang mga kapatid ay nasa Amerika at sila ay nasa medical field, distributor company at ang bunso naman ay isang misyonaryo. Si Triston ay may asawa at 2 mga anak. Taong 1995 nang graduate si Triston sa De La Salle Lipa High School at kilala siya bilang soft-spoken na tao at gentleman. Lumaki siya na isang Air Force kid dahil ang kanyang ama ay isang piloto din sa Philippine Air Force. Madalas maglaro noon si Triston sa paligid ng housing unit ng kapwa-opisyal ng kanyang tatay. Kaya naman bata pa lamang siya ay pangarap na niyang maging piloto. Pagka-graduate ni Triston ng high school, lumipat siya sa Maynila para mag-aral ng kolehiyo. Nag-aral siya sa De La Salle College of St. Benilde at kumuha ng kursong computer applications. Pagkatapos magkolehiyo, pinitisyon si Triston ng kanyang nanay na nurse sa Amerika. Nang nasa Amerika na siya, naging hamon para sa kanya na makakuha ng trabaho na may kaugnayan sa tinapos niyang kurso. Kaya naman nagtrabaho na lamang siya bilang isang medical biller sa opisina ng isang ospital. Lumipas ang panahon, naging clerk si Triston sa isang cellphone distributor company. Hindi nagtagal, sumailalim si Triston sa pagsasanay bilang shipping manager dahil din sa kanyang diploma. Habang nagtatrabaho si Triston, nag-iipon siya ng pera para ipangtustos niya sa kanyang pangarap na maging piloto ng eroplano. Plano nga niya noon na mag-aral sa Long Beach Flying School sa Amerika. Pero dahil nga nangyari ang isang insidente sa World Trade Center o tinatawag na 9/11, ang kanyang pag-aaral ay naantala. Isinara kasi ang lahat ng aviation school sa Amerika. Pagkatapos, tinawagan ni Triston ang kanyang tatay na si Captain Rinaldo na noon ay empleyado ng Philippine Airlines. Hinikayat ni Rinaldo ang kanyang anak na umuwi muna ng Pilipinas dahil ang aviation school program ng PAL ay biglang nagbukas. At tadhana ngang maitatawag ang mga pangyayari. Taong 2001 nang umuwi si Triston sa Pilipinas at nag-enroll siya sa PAL Aviation School. Dahil si Rinaldo ay nagtatrabaho sa PAL noon, binigyan siya ng PAL ng 5 years no interest scholarship loan na ang halaga ay 1.3 million pesos na siyang ibabawa sa kanyang sahod. Sa panahon ngayon, ang tuition fee sa pagiging piloto ay mula 4.3 hanggang 5 million pesos. Taong 2003 nang nakapagtapos na nga si Triston at naging ganap na commercial pilot. Subalit kailangan muna niyang mag-antay bago siya makapagpalipad ng eroplano dahil wala pang bakante ng mga panahon na iyon. Kaya naman bumalik sa Amerika si Triston at nagtrabaho sa isang cellphone company. Makalipas ang 1 taon at 6 na buwan, sa wakas ay natanggap na ni Triston ang email na kanyang pinakahihintay. Ang email na ito ay mula sa PAL at pinauuwi na siya sa Pilipinas para simulan na niya ang kanyang flying career. Agad naman siyang sumailalim sa training nang dumating siya sa Pilipinas. Taong 2005 nang itinalaga siya bilang second officer, ang entry level at pangatlo sa command. Bilang second officer, trabaho niyang paliparin ang eroplano habang naglalayag ng mahabang oras at nagpapahinga ang kapitan. Habang ang takeoff at landing naman ay ginagawa ng first officer at kapitan. Taong 2008, si Triston ay naging second officer ng narrow bodies o mas kilala bilang Airbus 320. At taong 2011 nang si Triston ay opisyal nang naging captain ng Airbus 320. Pagkatapos ng flight ni Triston ay umuwi agad siya sa kanyang pamilya dahil domestic flight lamang ang kanyang pinalilipad. Taong 2015 naman na naging instructor pilot si Triston at taong 2016
Nagtrabaho siya bilang safety pilot ng Airbus 320. Napakahirap ng kanyang trabaho dahil siya ang nagmamonitor ng lahat ng flight sa ere. 2 o 3 beses sa isang buwan nagpapalipad si Tristan ng eroplano papuntang West Coast, Amerika, Canada, Bangkok at Singapore. Ang pangyayari. November 21, 2019, bandang alas 11 ng umaga sa Amerika, may nakatakdang flight si Tristan papuntang Maynila. At ang eroplano na kanyang daladala ay ang Philippine Airlines Flight PR-113. Ang flight ay mula sa Los Angeles Airport. Sakay ng PR-113 ang 347 na mga pasahero at 18 crew members. Si Tristan ang may hawak ng controls ng Boeing 777. Makalipas ang ilang sandali matapos mag-take off, ang flight crew ay may napansin sa makina ng eroplano. Nakita ng crew na bigla na lamang may sumabog sa pangalawang makina sa kanan ng eroplano at bigla na nga lang nag-apoy ang makina. Matapos ma-evaluate ni Tristan ang sitwasyon, siya at ang flight crew ay nagdesisyon na bumalik sa airport para sa emergency landing sa Los Angeles International Airport. At bandang alas 12 nga ng tanghali, ligtas na nakalapag ang PR-113 pero ang mga gulong ng eroplano ay sumabog habang ito ay naglalanding. Mabuti na lamang at walang sugatan na pasahero o cabin crew. Agad na naglabas ng official statement ang PAL na pinupuri nga ang crew member ng eroplano para sa kanilang katapangan na ipinakita. Ang mga crew ay binubuo nga ni Captain Tristan, First Officer Louis Kinit, Second Officer Iris Matilde Leoncion, Second Officer Pio Paula Gintap at ang crew rooster ay pinangunahan naman ni Purser Joan Dirigue. Ayon nga sa PAL, kinikilala at pinahahalagahan ng kanilang kumpanya ang kalmadong profesionalismo na ipinakita ng kanilang crew sa pagsasagawa ng hindi naka-schedule na landing at pag-aalaga sa kanilang mga pasahero. Kaya para sa PAL, maituturing nga si Captain Tristan na isang bayani dahil kalmado niyang nailand ang eroplano kahit isa na lamang ang makinang gumagana at nailigtas niya ang buhay ng 365 na mga katao. Matapos nga ang insidente at pagka-landing ng PR Flight 113, agad na kinontak ni Tristan ang kanyang pamilya na nasa Amerika. Nagmamadali siya na matawagan ang kanyang asawa bago pa man nila makita ang balita na nangyari. Maging ang mga magulang ni Tristan at ang kanyang kapatid ay kanya ring tinawagan. Sinabi nga ni Tristan sa kanyang pamilya na bilang piloto, sinanay talaga sila sa mga ganoong senaryo. Kasama sa kanilang training ang pagpapalipad ng eroplano na isa na lamang ang engine o di kaya ay wala ng engine. Kasabay ng paglabas ng balita, napakaraming tao ang pumuri sa ginawang kabayanihan ni Tristan. Ayon nga sa isang interview ni Tristan, normal naman daw ang lahat matapos mag-board ng eroplano. Nang nasa ere na nga ang eroplano, doon na daw nagsimulang magkaroon ng mga problema. Sinabi niya na engine failure ang nangyari at meron lamang siyang 15 minuto para i-manage ang sitwasyon. Sinabi niya na ang una niyang ginawa ay inalam ang estado ng eroplano. Sa mga ganong sitwasyon, kailangan daw umaksyon kaagad dahil ang bawat segundo ay mahalaga para sa kaligtasan ng maraming tao. Kailangan daw ni Tristan na gumawa ng quick decision para maresolba ang naging problema. Agad siyang tumawag ng Mayday, Mayday para ipaalam sa Los Angeles Airport Tower na siya ay mag-emergency landing. Sinabi din niya na engine failure ang dahilan kung bakit nagkakaganon ang isang makina. Sinabi ni Tristan na para sa mga ganong sitwasyon, ang kapitan ng eroplano dapat ay may composure o pagiging kalmado. Mahalaga din daw na ang isang piloto ay mabilis mag-isip at marunong makinig. Ayon naman sa mga pasahero, bigla na nga lamang silang nakarinig ng sunod-sunod na pagsabog at lahat sila ay natakot. Nakita din mismo ng mga pasahero ang apoy at usok mula sa kanang parte ng eroplano. Pero sinabi ng mga pasahero na hands-on daw si Captain Tristan dahil nakabalik sila sa airport ng ligtas. May isang witness naman na nakakuha ng video habang ang eroplano ay nag-aapoy sa ere. December 2, 2019 nang na-feature si Captain Tristan sa programa ni Senator Raffy Tulfo upang siya ay bigyan ng parangal. Ang plano pa nga dapat ay ipaprank si Tristan ni Senator Raffy na kunwari ay ipapatulpo siya kaya siya kakausapin ng senador. Nakakatawa nga ang reaksyon ni Tristan dahil ang tanong niya sa staff, bakit may tulfo? Sa video, sinabi ng staff kay Tristan na kaya siya nandun dahil siya ay may malaking kasalanan kaya siya kakausapin ng senador.
Sumagot naman si Captain Tristan at sinabing wala siyang maalalang nagawang mali para siya ay ipatulpo. Tila, nabunutan naman siya ng tinik nang makausap niya na si Senator Rapi dahil sinabi na ng senador na kaya siya nandoon ay dahil may ginawa siyang kabayanihan. Sa video, sinabi ni Tristan na 14 years na siyang piloto at ang flying hours niya nga ay mahigit 12,000. Sinabi din niya ang nangyaring insidente ay unang beses pa lamang niyang naranasan sa loob ng 14 years niyang pagiging piloto. Pag-amin din niya na may naramdaman siyang konting takot pero agad ding umaksyon. Ang unang sinabi nga ni Tristan sa kanyang mga crew ay maging kalmado nang sa gayon ay magampanan nila na maayos ang kani-kanilang mga trabaho. 15 minuto lang daw tumagal ang buong pangyayari mula nang lumipad sa ere ang eroplano hanggang sa makalapag nga ito sa airport. Ibinahagi din niya na ang pinaka-critical na parte ng kanyang trabaho ay ang take-off at landing. Matapos nga ang pag-uusap ni Tristan at Senator Rapi, ibinigay kay Tristan ng kanyang ka-schoolmate noon at dati ding piloto ang award. Ang award na natanggap ni Tristan ay ang Manok ng Bayan Award. Ang mga nabibigyan ng award na ito ay naging isang magandang halimbawa at nagbigay ng magandang impluwensya sa mamamayang Pilipino. Kasama din sa binigay na award kay Captain Tristan ay 100,000 pesos. Para naman sa ating pangalawang kwento, kilalanin natin si Captain Eduardo at ang kabayanihan niyang ginawa para sa kanyang mga pasahero. December 11, 1994, ang Philippine Airlines Flight 434 na papuntang Tokyo, Japan ay nag-stop over sa Cebu mula Maynila. Nang nakasakay na ang lahat ng pasahero, umalis agad ang eroplano. Makalipas lamang ang ilang oras, bigla na lamang sumabog ang eroplanong ito. Subalit dahil sa husay at katapangan ng isa na namang Pinoy na piloto, ligtas na nakalapag ang PAL 434 kahit butas na ang eroplano. Ang nangyari nga na ito ay tumatak sa history hindi lamang sa Pilipinas pero maging sa ibang mundo. December 11, 1994, bandang 5:35 ng umaga, umalis mula Maynila ang PAL 434 sakay lamang ang 25 na mga pasahero. Ang kanilang biyahe nga ay papuntang Cebu. Ang kapitan ng eroplano ay kinilalang si Captain Eduardo o Ed Reyes na noon ay 58 years old. Taong 1936 nang siya ay ipinanganak. Mula 1958 hanggang 1964, siya ay naging piloto sa Philippine Air Force. Pagkatapos, nagtrabaho si Ed bilang piloto sa Philippine Airlines. Pero bakit nga ba nangyari ang pagsabog at sino ang may gawa nito? Isa sa mga pasahero ng PAL 434 ay ang Pakistani na si Ramzi Youssef at siya ang nagpasabog ng eroplano. Si Ramzi ay hindi ordinaryong lalaki lamang. Si Ramzi ay nasa Pilipinas dahil may masama siyang planong gustong gawin at gusto niya na mamatay ang maraming inosenteng tao. At bago pa man sumakay si Ramzi sa PAL 434, pineki na niya ang kanyang mga dokumento, passport at gagamitin para sa kanyang masamang balak. Nang nasa airport na si Ramzi, sumailalim siya sa isang inspection bago siya makasakay ng eroplano. Na mga panahon na iyon, hindi pa ganon kahigpit ang security sa airport. Mano-manong chinecheck ang gamit ni Ramzi. Wala pang mga scanner noon pero merong metal detector na nagche-check mula ulo hanggang binti. Hindi na-detect ng metal detector ang sapatos ni Ramzi. Sa swelas kasi ng sapatos, nilagay niya ang electric wire na kanyang gagamitin para sa kanyang masamang plano. At ang tanging na-detect lamang na metal sa kanya ay ang kanyang relo. Sa kanyang bag, natagpuan ng guard ang isang lalagyan ng contact lens. Sinabi niya sa guard na nakalagay doon ang kanyang contact lens. Subalit ang hindi alam ng guard, ang nakalagay doon ay ang mga likido na gagamitin niya para sa kanyang masamang balak. Matapos nito, pinayagan ng guard si Ramzi na makasakay nga ng eroplano. Nang nasa ere na, nagpunta siya sa CR. At sa loob ng CR, dito na nga niya sinimulan gawin ang isang pampasabog. Ginamit nga ni Ramzi ang kanyang relo para magsilbing timer at sinet ito ng 4 na oras. Tansya kasi ni Ramzi nasa Tokyo na ang eroplano ng oras na iyon at nakababa na siya mula sa eroplano. Matapos nito, bumalik na si Ramzi sa kanyang upuan. Habang naglalakad, kinausap ni Ramzi ang isang flight attendant. Sinabi niya na gusto niyang umupo sa seat 26 para makasilip sa bintana. Pumayag naman ang flight attendant dahil kakaunti pa lamang ang mga pasahero dahil kalamihan ay sa Cebu pa sasakay.
Nang nakaupo na si Ramsey sa seat 26, inilagay na nga niya ang bagay na kanyang ginawa sa CR. Napansin naman ng isang Philippine domestic flight attendant ang paglipat ng upuan ni Ramsey. Subalit hindi niya sinabi ang impormasyon na ito sa international flight crew na galing Cebu. Maya-maya pa, naglanding na nga ang PAL 44 sa Cebu bandang 6:50 ng umaga. Bumaba na ang 25 na pasahero, kabilang na nga dito si Ramsey. Sumakay naman ang halos 256 na pasahero at bagong cabin crew papuntang Japan. Karamihan sa mga pasahero ay mga Japanese na babalik na sa Japan. Isa nga sa mga iyon ay si Haruki Ekagami at si Haruki ay umupo sa seat 26. Bandang 11:43 ng tanghali nang sumabog nga ang bagay na inilagay ni Ramsey sa upuan ni Haruki. Gumewang pakanan ang eroplano pero dahil autopilot, bumalik sa gitna ang eroplano. Ang usok ay agad na pumasok sa loob ng eroplano. Maraming sugatan na pasahero pero labis ang pinsala na tinamo ni Haruki. Makalipas nga ang ilang minuto ay tuliran na siyang binawian ng buhay. Matapos nga ang pagsabog, may parte ng eroplano at maraming nasirang control system. Agad naman tumawag ng Mayday call si Captain Ed para sa emergency landing sa Naha Airport sa Okinawa. Ang Mayday call ay isang tawag na ginagawa nga ng mga piloto kung may emergency na nangyayari sa loob ng eroplano. Pero nahirapan si Captain Ed at ang traffic controller na magkaintindihan dahil ito ay isang Japanese. Dahil sa pinsala na nangyari sa eroplano, hindi na gumana ang steering function ng eroplano. Labis namang kinabahan si Ed at iba pang mga crew. At dahil nahirapan na si Ed na baguhin ang direksyon ng eroplano, gumamit na lang sila ng asymmetrical thrust at in-off ang autopilot. Malaking sugal na in-off ni Ed ang autopilot dahil hindi naman siya sigurado kung makokontrol pa niya ang eroplano ng maayos. Makalipas lamang ang ilang sandali, may Amerikano nang nakausap si Ed na siyang nagpadala ng mga jet para escortan sa himpapawid ang eroplanong pinalilipad ni Ed. Ang jet escort ay ginagawa nga para malaman ang pinsala ng eroplano at masabi nito sa piloto ang problema. Sinabi nga ng piloto ng jet kay Ed na maayos pa ang landing gear ng eroplano. Magandang balita nga ito para kay Captain Ed dahil mas madali niyang mailalanding ang eroplano. Dali-dali si Captain Ed na isagawa nga ang lahat para maisalba ang lahat ng pasahero at crew. Ginamit ni Ed ang throttle para i-steer ang eroplano at binawasan din niya ang bilis ng hangin upang makontrol ang radius ng pagliko. Nagtapon din siya ng gasolina para mabawasan ang bigat dahil maaring makapinsala ang landing gear. Sa kabutihang palad, isang oras matapos ang insidente, bandang 12:45 ng tanghali, ligtas na nailapag ni Ed ang sira at butas na eroplanong PAL 434. Ligtas ang 272 na pasahero at 20 crew ng eroplano at tanging si Haruki lamang ang nasawi. Ayon sa investigasyon, mabuti na lamang at sa seat 26 inilagay ni Ramsey ang bagay na iyon. Medyo malayo ito kung nasaan ang center fuel tank ng eroplano. Dahil kung nagkataon na inilagay niya ito sa center fuel tank, marami ang mga taong pwedeng namatay. Ang battery na nakuha sa bagay na sumabog ay battery din na nabili sa Pilipinas. Indikasyon na ang gumawa ng pagpasabog ay nagmula nga sa Pilipinas. Makalipas ang ilang linggo, isang guard ang may nakitang usok mula sa isang kwarto sa Doña Josefa Apartment sa Quirino Avenue. Ang kwarto na ito ay inuupahan ni Ramsey at ng isa pang lalaki. Sinabi ni Ramsey sa mga guard na ang usok ay sigarilyo lamang. Pero hindi naniwala ang guard dahil iba ang amoy nito. Agad siyang tumawag ng mga pulis at pinuntahan naman ng mga pulis ang kwarto at laking gulat nga nila nang makita ang larawan ng PAL 434 sa loob nito. May mga kainahinala ding bagay nakita ang mga pulis sa lamesa ng kwarto. Maya-maya pa, nang dumating nga si Ramsey sa kanyang kwarto ay nabigla siya nang makita ang napakaraming pulis. Agad na tumakbo si Ramsey at hinabol siya ng mga pulis subalit siya ay nakatakas. January 7, 1995 nang naaresto nga si Ramsey sa Pakistan para sa mga kasama niyang kanyang ginawa hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Sa Amerika, isinagawa nga ang unang trial ni Ramsey at tumistigo laban sa kanya si Captain Ed. At dahil sa testimonya ni Captain Ed, naipakulong niya si Ramsey. Si Ramsey ay napatunayang guilty at hinatulan siya ng habang buhay na pagkakulong at dagdag na 20 years na pagkakulong.
Pinaniniwalaan na si Ramsey ay tinangka na ring pasabugin ang World Trade Center ng taong 1993. Ang flight deck at ang mga miyembro ng crew member ay pinuri ng nooy Pangulong Fidel V. Ramos para sa kanilang profesional na paghawak ng isang potensyal na makapaminsalang sitwasyon. Para sa mga Pilipino at iba pang mga lahi, si Captain Ed ay nagpamalas ng kanyang kabayanihan matapos niyang iligtas ang 292 na mga pasahero. Nagluksa naman ang pamilya ni Haruki dahil sa kanyang pagkasawi. Sa isang interview, sinabi ni Captain Ed na nabanggit niya ang salitang, "God forgive me, I think I'm going to die," nang nalaman niya na nga na sumabog ang eroplano. Matapos nito, agad na nakaisip bigla si Ed ng paraan kung paano nga ang dapat niyang gawin para mailigtas ang kanyang mga pasahero. Ayon kay Ed, hindi gumana ang autopilot kaya nagdesisyon na siyang mag-emergency landing sa Naha Airport. Matapos nga ang mga pangyayari, si Ed ay lumipat sa Cebu Pacific upang magtrabaho bilang administrative check pilot, flight instructor, at DC-9 captain hanggang sa kanyang pagre-retiro ng taong 2002. Naglingkod din si Ed bilang board secretary at director ng Airlink International Aviation School. Nagtrabaho din bilang professor si Ed hanggang sa kanyang kamatayan ng February 14, 2007 dahil sa isang sakit. Ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayon? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na bigyan ng title ng ating storya ngayon, ano ang iyong ilalagay? Meron ka bang alam na kwentong Pinoy na maituturing ang bayani dahil sa ipinamalas niyang kabayanihan? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!